Nagbabalik po ang Balita Pilipinas dito sa GMA News TV. Mga granada, matataas na kalibre ng baril at cellphone na pininiwala ang gagamiting triggering device. Ito ang mga nasabat ng pulisya mula sa 4 na dayuhan sa isang checkpoint sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang sasakyang gamit ng mga suspect may plaka pa raw ng Quezon City Police District. Ang mga detalye hatid ni George Guerrero. Luzon, anong balita? Justine Arnold, naritong mga balita sa hilagat gitnang Luzon. 4 na dayuhan nahulihan ng mga matataas na kalibre ng baril, bala at granada sa isang checkpoint sa barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Mga paaralan sa Baguio City, kulang pa rin ng mahigit 70 classroom. Incoming grade 1 students sa Mangaldan, Pangasinan, hindi tinanggap ng isang eskwelahan dahil hindi umano nakapag-kindergarten. Kaso ng dengue sa Ilocos Sur ngayong taon, umabot na raw sa 67. 8 matataas na kalibre ng baril, mga magasin at iba't ibang uri ng bala, 8 granada at isang C4 bomb. Ito ang mga armas na nakuha mula sa 4 na Chinese national sa Pasukin, Ilocos Norte kamakailan. Naharang sila sa isang checkpoint sa barangay Davila. Ayon sa pulisya, may plaka pa raw ng Quezon City Police District ang SUV na sinasakyan ng mga suspect. Nang halugugin ang sasakyan, tumambad sa mga pulis ang mga armas. Hindi natin alam, pero itong mga gamit nila high-powered, mga finger cutter na machine pistol, saka yung mga dami ng mga bala nila, parang mga kidnapper to kasi may mga duct tape, saka meron ding mga silencer yung mga barel, parang may mission sila dito sa north. Bukod sa mga armas at pampasabog, narecover din sa sasakyan ang ilang bulletproof vest at mga cellphone na pinaniniwalaang triggering device ng C4. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, napagalamang wala ring mga passport ang mga dayuhan na hinihinalang mga miyembro ng isang organized crime group. Isa lang naman ang ibig sabihin nito They will kill somebody here. They will engage in terrorist activities. Bakit may 8 granada? Bakit may mga submachine gun na 3? Lahat may silencer. Haharap ngayon sa mga kasong illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives at paglabag sa election gun ban ang mga suspect. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung kanino nakapangalan ang ginamit nilang sasakyan. Nagkikipagtulungan na rin daw sila sa konsulado ng China dito sa Pilipinas kaugnay sa kaso. Ligtas namang na-detonate ng pulisya ang mga pampasabog. Pinaigting rin ang seguridad sa probinsya.